Muli isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kaibigan at mga kapatid. Welcome na naman sa gabing ito sa muli nating pag-aaral sa mga salita ng Diyos. At kumusta po kayong lahat? Nawa ay nasa mabuting kalagayan ang bawat isa po sa atin. At sa gabing ito, muli po nating makakasama ang ating pong partner, Brother Bernard. Kumusta po kayo dyan, kapatid, sa Tigbinan, Camarines Norte? Magandang gabi po. Tayo po ay nasa maayos na kalagayan man po, physical man at iba pang aspeto po. At narito tayo muli sa gabing ito upang mag-aral at patuloy na magtalakay ng mga mahalagang bagay po sa Biblia. Magandang gabi po sa atin pong lahat at sa inyo po, brother. Okay po, thank you so much, Brother Bernard. At sa gabing ito, mga minamahal kong kaibigan, muli na naman nating pag-aaralan itong topic na pinamagatan, Death, Sleep. Oh. So ito po ang ating pong matutunghayan ngayon, ating pong mapapakinggan ang topikong ito kasi sakto sa ating panahon ngayon, Brother Bernard, kasi paparating Mhm. na po yung tinatawag nila na ah, araw ng patay. Araw ng patay. Oh, anila. Oh. So, ito po ay ati pong pag-aaralan sa gabing ito. Ito pong kalagayan po ng patay, no? Na death, sleep. Oh, kung ito ba ay ah, tunay na natutulog laang ang patay. So ito po ang ating pong mapapakinggan sa gabing ito, mga kaibigan at mga kapatid. So standby lang po kayo. At kung sakaling meron kayong mga katanungan, komento at reaksyon, so pwede po kayong magtanong sa ating comment section. And then pwede din po kayong tumawag sa ating pong mga cellphone number na inyo pong nakikita sa screen. At bago po natin pag-aaralan ang mga salita ng Diyos, tayo po muna ay hingi ng tulong sa ating pong dakilang Diyos sa pamamagitan ng ating pong panalangin. Tayo po ay manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat ng inyong kaharian ay nasa dako na mga kalangitan, Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Sa gabing ito, Amang banal, narito po ang inyong pong mga lingkod. Una sa lahat, patawarin kami sa aming pagkakasala sa inyo, sa isip, salita at sa gawa. At maraming salamat sa buong araw sa inyong pong pag-iingat, biyaya at proteksyon. At salamat sa kalakasan, magandang kalusugan, at buhay na patuloy niyo pong ipinahiram sa amin. At sa gabing ito, muli po kami mag-aaral sa inyo pong mga banal na salita. Ipagkaloob nawa ang karunungan, kaunawaan sa inyo pong mga banal na salita upang amin po itong maipahayag, maibahagi sa amin pong mga sumusubaybay. At nawa ang inyo pong banal na espiritu ay isa sa amin. At ganoon din sa aming pong mga sumusubaybay, ipagkaloob din po ang karunungan at ang unawa na maunawaan ang inyo pong mga salita na aming pong pag-aaralan sa gabing ito. Salamat sa inyo pong pakikinig sa aming pong mga dalangin. Ang lahat ng ito'y aming hiniling at pinasalamatan sa pangalan ni Hesus Kristo, aming personal na tagapagligtas. Amen. So, mga kaibigan at mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan sa gabing ito po ay may kinalaman sa kalagayan ng patay. Kasi Brother Bernard, marami pong Opo. naniniwala na ang patay daw ay dapat pang dadalawin, Kakaus reregaluhan, Opo, kakausapin. kakausapin. Opo. So, ito bang mga ika nga paniniwala, ito ba ay dapat po nating sundin
o hindi dapat para makorek. Kumbaga, kung ati pong paniniwala, kung hindi po ito naayon sa Biblia, abay, wag po nating paniwalaan, Brother Bernard. Kung ang ating Oho. paniniwala hindi naayon sa kalooban ng Panginoon, kahit sabihin natin na ito naman yung nakagisnan ko mula Oho. sa aking lolo, sa tatay ko, hanggang sa ako ay may asawa na, may anak na. Ito kasi yung kinagisnan ko na dapat paniwalaan na ang patay ay babalik pa at magpapakita pa sa mga kaanak. 'Di ba? May mga ganong konsepto may mga ganong paniniwala Kailangan pang alalahanin ang patay, no? Dapat pang regaluhan, no? Dalawin. Ito kaya ay naayon sa Biblia o kaya ito ay mga tradisyon na ipinapasunod ng mga iba't ibang denominasyon, pero ito pala ay hindi naayon sa kalooban ng Panginoon. So siguro, Brother Bernard, mas magandang para ma-expound ang ating pong pag-aaral sa gabing ito, umpisahan nyo na po, kapatid. Okay po. Ayan po. Magandang gabi po sa lahat po ng nakikinig o nanonood po sa programang ito. At mahalaga itong topic po na atin pong pag-aaralan sa gabing ito. Dahil dito natin babasagin ang tradisyon na Yes. kahit na kinagisnan po natin yan, brother, talagang kailangang bitawan natin yan. Kung Yes. susundin natin ang Biblia po. Kung Opo. talagang willing tayo na sumunod po sa Panginoon po natin at sa tinanggap nating Kristo po sa buhay natin. Kaya ngayong gabi pag-aaralan natin ang kamatayan at ang tinatawag na sleep sa Biblia at ano ba ang kalagayan ng tao o yung nature po ng human na nilikha po ng Diyos based po sa Bible. Sa Bible po tayo magbabase, hindi po sa tradition, sa kultura, or sa modern culture natin ngayon na popular. Kaya Biblia pa rin ang arbiter of truth po natin sa pag-aaral po na ito sapagkat yan po ang ating sole arbiter of truth, ang Biblia lamang po. Kaya pag-aaralan Opo. natin ngayong gabi Opo, ang tungkol brother, po. Opo. kasi Mhm. mas marami ang mga ganyang may paniniwala na yun nga, dapat alalahanin ang patay. Pupuntahan mo sa sementeryo, ha? Pasensya na po kayo, mga minamahal kong kaibigan, kasi nga marami tayong mga kaibigan din na Katolik. Pero ang sa atin dito, maipahayag lang ang katotohanan kung ano ang nakarecord sa banal na kasulatan. Yun lang po, no? Kasi ito po yung katungkulan natin, Brother Bernard. Ang maipahayag ang katotohanan, no? Ito yung pinakamahalaga na dapat po nating malaman kasi nga baka yung paniniwala ho natin na tama, abay mali pala, hindi pala naayon sa kalooban ng Panginoon. Gumagawa-gawa tayo, no? Pinapractice natin, pero ito pala ay hindi naayon sa kalooban ng Panginoon, di ba? So magiging walang kabuluhan yung sinabi sa Marcos 7, di ba? 7 Yan, hanggang oho, 8. yan po. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Yan, Bakit malinaw naging po. walang kabuluhan? Dahil sinusunod nila yung utos ng tao, which is yung Tradition. tradisyon ng tao. Oho, yan. Oh, yun yung dapat malaman na alalahanin po natin ang mali, bagaman ang paniniwala natin, nasanay ang tao baga na ito yung nakagisnan ko Abay, dapat ito ang susundin ko. Kasi ito yung bilin ng mga magulang ko Pero kung hindi pala, naayon sa kalooban ng Panginoon, abay, dapat, sabi nga, magbago tayo ng pag-iisip, di ba, sa Romans 12:2. Baguhin natin ang ating pag-iisip kasi mali nga So, ang pag-aaral na ito, mga kapatid ko, mga kaibigan ko, ay napakahalaga sa bawat isa sa atin, lalo na, Brother Bernard, parating Opo. yung ika nga nila, araw ng mga patay. Abay, meron kayang araw ng mga patay? Recorded kaya to sa Biblia? Ayan. Di ba, Brother Yan. Bernard? Oho, yan ang titingnan Oh, din natin. sige po tuloy niyo po, kapatid. Okay po. Salamat po, brother. Kaya malinaw po na
Tayo po ay mag-stick sa Bible kung anong sinasabi, kung talaga tayo ay Opo. totoong mananampalataya po. Kaya ngayong gabi ating pag-aralan ang likas ng tao, ano ang buhay at ano ang kamatayan at ano yung walang hanggang kamatayan. Kaya baka isipin natin, okay lang mamatay. Okay lang yung Yes. darating na kamatayan. Kailangan din na maunawaan natin merong perpetual death o eternal death. Kaya kailangan Yes. din nating hanapin yung eternal life bago tayo makaranas ng temporary death at o kaya either mapunta tayo sa eternal death. At yun yung pinakapanganib. Kaya kailangan nating unawain dito sa pag-aaral ano ba ang death or sleep na tinatawag po sa Bible. Yan po ang ating bibigyang pansin sa pag-aaral po na ito. Titingnan natin ang mga talata sa Biblia at mga bahagi po nito sa konteksto. Dito ating pag-aaralan, where do humans go after death? Saan nga ba pupunta ang tao after po Yan. na mamatay nito? O patapos po Yan. siyang makaranas ng kamatayan? Yes. Alamin Yes. natin. Yes, brother, Opo, kasi opo, marami ang may mga paniniwala na ang tao daw kapag ka namatay daw po namatay. ang tao, dadaan pa daw ho sa purgatorio. Oho, meron pang ganon. Ano kayang paniniwala na ito ay O naayon kaya kaya sabi, sa kalooban ng Panginoon? oho. Kaya Oh. ang ating alamin po sa gabi na Sige po, ito. brother. Kung saan nga ba talaga pumupunta ang tao after death. Sabi ng iba nga, Opo. purgatory. O kaya sabi naman Yes. ng iba, diretso sa langit or diretso sa Yes. impyerno. Yan yung popular po na ating Opo. naunawaan sa kultura. At ganun din, sasagutin natin, ang kaluluwa ba ng tao ay immortal? Ayon sa Yes. Biblia. Alamin din po natin yan kasi Opo. sabi nila ay kapag namatay ang tao, humihiwalay daw ang kaluluwa. Sabi nilang ganyan. At titingnan natin yan sa lente po ng Biblia. At ano ba ang kamatayan? Ayon po sa Biblia. Yan po ang ating pag-aaralan sa gabi pong ito. Kasama yung likas po ng tao, yung buhay po. Yan po ang ating pag-aaralan. Unahin po muna natin na unawain ano ba ang likas po ng tao o nature po ng human. Kasi nga, nag-aaral din tayo, inaalam din natin yung likas po ng tao ayon sa ipinahayag ng Biblia. Hindi ayon sa siyensya, hindi ayon sa tradition. Kailangan dito tayo sa Biblia po magbatay ng truth na ating pong ipapahayag po sa pag-aaral patungkol sa likas po ng tao. Ang kauna-unahang verse na nagpapahayag kung ano po ang kalagayan ng tao o paano tayo naging tao na tinatawag ay matatagpuan natin yan sa Biblia sa unang aklat ni Moses sa Genesis chapter 2 verse 7 po. Basahin natin yung sulat ni Moses Ganito sa po ang Genesis. nakasaad. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kaniyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang buhay. Ayan po. Napakalinaw po ng Biblia patungkol sa kung ano ba ang tao. Ano ba yung tinatawag na human being o tayo na nabubuhay po na tinatawag na human being. Malinaw po ang sabi ng Biblia na ang tao po ay nilalang po ng Panginoong Diyos. Ibig sabihin, hindi po tayo bunga ng aksidente ng evolusyon mula sa mga una-unang hayop. Kundi tayo daw po ay nilalang ng Diyos na mula daw po sa alabok ng lupa. Itong tao na ito na nilalang. At itong alabok po ng lupa na inihanda po ng Panginoon sa kanyang paglalang ng tao ay sabi doon ay hiningahan ang kanya pong butas ng ilong o sa English po ay nostrils. At ano po yung nilagay na hininga sa kanya po? Sabi doon ay hininga ng buhay o breath of life, sabi diyan sa English. At nung ilagay po ng Diyos ang hininga ng buhay sa tao, ang tao daw po o yung man o Adam sa wikang Hebrew ay nagi daw pong kaluluwang buhay o kaluluwang nabubuhay po. Ibig sabihin po, yan po yung formula kung paano tayo naging human. Makikita natin yung mga way o step kung paano tayo nilalang po ng ating Panginoong Diyos
tayo po ay mula sa alabok ng lupa. Ibig sabihin, yari tayo sa kung ano yung nakikita nating elemento na meron ang lupa. Ganon din tayo, tayong tao. Yari tayo dyan sa lupa, pero walang buhay ang lupa, alam naman natin. Wala yang buhay. Yari yan sa mga particle na wala naman talagang buhay. Pero dahil po hiningahan ng Diyos yung at inanyuan niya pong tao gamit ang alabok po ng lupa, nung ilagay niya po ang hininga ng buhay, ay ito pong tao na ito na alabok ng lupa ay naging living being o kaluluwang buhay o nabubuhay po na kaluluwa. Malinaw po, yan po ang pagiging isang human being. Kung atin pa pong titingnan o lilinawin na pag-aaral po dyan sa Genesis 2:7, yung tao po ay naging kaluluwang buhay. Ibig sabihin tayo mismo na tinatawag na human o being bilang persona o bilang being po or nilalang o kaya persona, tayo po mismo ang tinatawag sa Biblia na living soul or kaluluwa. Kaya baka isipin natin, iba yung kaluluwa. Tayo po mismong nabubuhay na tao, ang tawag sa atin sa summary ay kaluluwa na nabubuhay. Tayo po mismo ang tinatawag na soul. Kaya malinaw po yun sa Genesis, sa context ng Genesis. Tinatawag tayo na kaluluwang buhay nang ang hininga ng buhay ay sumaatin po o yung breath of life na tinatawag na galing po sa Diyos. Ibig sabihin, ang buhay po natin ay hindi po mula sa sarili natin, kundi ito po ay mula po sa Diyos. At kung tayo po ay mamatay, itong buhay na ito ay wala po sa atin ang kontrol. Ito po ay babalik ang hininga sa Diyos po. Kaya ganun po sa Genesis. Galing po sa Diyos ang hininga, hindi po ito sa atin. Ibig sabihin po, hindi po tayo nilalang na automatic immortal, kundi tayo po ay conditional, ang tinatawag na immortality ayon po sa Genesis. At yung pagiging conditional po ng pagiging immortal natin ay nakadepende po sa pagsunod at pagsunod po sa kalooban po ng Diyos. At kung patuloy tayo nasusunod sa Diyos, ang buhay po ay mananatili sa atin. Pero kung lalabagin natin ang likas ng Diyos o tayo po ay magre-rebel sa Kanya, automatic po, hindi na yun aayon sa Kanyang likas at tayo po ay mapapasanganib sa pagkawala o pagkawala ng pagiging nating conditional, yung pagiging immortal po natin. At dahil bigay lang sa atin yung breath of life na nagbibigay buhay sa atin. Kaya yung hininga ng buhay, yun po yung life giving principle na nasa atin po. Pero kung wala po yung breath of life, tayo po ay isa lamang alabok po ng lupa na yari po sa kung anumang elemento na meron tayo na siyang nasusuri ng siyensya. Yung alabok ng lupa o yung tinatawag na body o physical body. Pero yung breath of life ay hindi po physical o hindi po siya yari sa kung anuman kundi galing po mismo sa hininga po ng Diyos. At tayo ay naging kaluluwang buhay o being o persona nang tayo po ay lagyan po ng hininga ng buhay. Ayon sa Genesis 2:7. Kaya kung titingnan natin dito sa chart o dito sa simple visual illustration, meron tayong body. Ito yung physical na katawan po natin. Nayari po sa alabok ng lupa o sa siyensya, ito po ang tinatawag na baryonic matters. Yari tayo sa matter, yari sa atom, yari sa molecule, or kung ano pa mang scientific term or level po na bumubuo sa atin sa physical term po natin ng bahagi nating tao. Meron tayong body. Ito yung inihanda po ng Diyos. At itong katawan po na ito na yari sa alabok ng lupa ay nilagyan po ng breath of life. At ang breath of life sa Hebrew po, tinatawag po ito dyan sa Genesis 2:7 sa wika pong Hebrew na tinatawag po sa Hebrew na nashama. Pag sinabi pong nashama ay breath of life. Yun pang ibig sabihin nun. At ang nashama po ay synonym din po siya sa salitang sa Hebrew na ruach. Ibig sabihin po ay spirit.
Ibig sabihin po, yung breath of life ay ang tinatawag na spirit of God na ibinigay po sa atin. Ang espiritu ng Diyos o ang life, ang wind o tinatawag na hangin sa direktang translation ng ruwak sa Hebrew, yan po yung pumasok sa atin pong nostril o sa ating ilong, sa ating katawang lupa. Nang pumasok po yan, nagipo tayong kaluluwang buhay o tinatawag pong soul na tinatawag na kaluluwa. Pero po kasi dahil sa modern o depende sa kultura, halimbawa dito sa atin sa Pilipinas, ang tawag natin sa translation ng kaluluwa ng soul ay kaluluwa. Iniisip natin yung salitang kaluluwa ay ito ay entity na nakahiwalay sa atin. Kasi yun yung kultura natin dito sa Pilipinas. Pag sinabing kaluluwa, ito ay pwedeng nakahiwalay sa katawan. Yan yung kinamulatan nating culture. At depende sa ibang bansa kung ano rin yung pagkakaunawa nila sa soul. Pero sa Biblia, pag sinabing soul, ito yung mismong pagiging being po natin o person po natin. At iba-iba din po ang gamit ng salitang soul sa wika pong Hebrew sa Biblia, depende po sa context. Pero sa Genesis 2:7, malinaw po. Merong katawan plus merong spirit equals kaluluwang buhay o soul. Yan po tayo. Yang tatlo po na yan na body, spirit at saka po soul, hindi po yan hiwa-hiwalay o disembodied na tinatawag. Sa oras po na paghiwa-hiwalay natin yan, walang matatawag na being, walang matatawag na person, at walang matatawag na human being. Kaya po, sa Biblia, malinaw na tinuturo na hindi po disembodied o hiwa-hiwalay ang body, spirit, or soul. Yan po ay nilalang po ng Diyos na maging magkaka-united o hindi po pwedeng mag-hiwa-hiwalay. Yan po ang malinaw sa Genesis 2:7 sa formula ng creation po ng human being po. Katulad ni Adan, na unang tao po na nilikha. Kung titingnan natin, ito po yung visual illustration po niya. Merong Spirit of God plus nilagay dun sa katawan natin. Ang tawag po dun ay, nung magsama yun, tinatawag pong soul o kaluluwa na nabubuhay po o living being na po siya. O isa na po siyang persona, isa na po siyang being. At si Adan po ang kauna-unahang human being. Kaya sa Hebrew, pag sinabi pong man o tao, sa wika pong Hebrew ay Adam. At ito po si Adan, pinatulog ito at kinuha sa kanyang tadyang ang babae na tinawag na Eva ni Adan. At itong Eva po na ito ay isa rin pong human being. Kung ano ang bumubuo kay Adan, na meron siyang spirit at meron siyang body na physical matter o yari po sa alabok, ganon din po si Eva. Nung kinuha po siya sa tadyang ni Adan. Ganyan po ang kalagayan ng tao. Tayo po ay may katawang lupa at meron po tayong spirit o yung hininga po ng buhay. At hindi po yan magkahiwalay, ang body at saka ang spirit. Pinagsama po iyan ng Diyos na hindi po mapapaghiwalay natin o kaya nating paghiwalayin. Tanging ang kamatayan lang po ang makakapaghiwalay sa hininga at sa alabok po na bumubuo sa atin. Yan po ang malinaw sa Genesis 2:7 sa likas ng pagiging human o human being. Sa wika pong Hebrew, pag sinabi po nating kaluluwa, ito po ay tinatawag sa Hebrew word po na napish. Pag sinabi pong napish, ang direct na kahulugan po nito ay kaluluwa o sa Ingles po ay soul. At ito pong napish, may kahulugan din po siya sa ibang konteksto na persona. Ito po yung mismong persona po natin. Nangangahulugan din po ang nepish sa wikang Hebrew na buhay. Ito rin yung nagde-define kung ang tawag sa ating nabubuhay ay soul or nepish or buhay, life. Ang nepish din po sa Hebrew ay ginagamit sa context ng desire, appetite, mood, at saka po emotion. Malinaw po sa Hebrew, pag sinabing nepish, ay primary, ang kahulugan niya ay soul, being, person, or life. Yung pagiging buhay po ng isang nilalang. Yun po ang ibig sabihin ng nepish. Nangangahulugan din po ang nepish na mind, ayon po sa Biblia.
Kung yung tao po ay tinawag na kaluluwang buhay o living being, sa Hebro po ay tinatawag na Nephish Kaya o Nephish Haya po sa wika pong Hebro. Ang mga hayop din po, brother, ayon sa Genesis 1, tinatawag din po siyang living soul or living beings. Ngayon baka isipin natin, ibig sabihin pala kaluluwa din ang mga hayop. Bible po ang nagsabi, tinatawag silang living beings. Sa Hebro po, ang kataga din na ginagamit po ay Nephish Kaya or Nephish Haya. Ang mga hayop po ay kaluluwang nabubuhay din, pero hindi po sila nilalang ayon sa larawan ng Diyos. Kaya wala silang konsepto ng moralidad. Ang meron lang sa kanila instinct na binigay po sa mga hayop. Tinawag din po ang hayop na living being or living soul ayon sa Genesis sa wika pong Nephish Kaya sa wika pong Hebro. Pero iba po ang hayop sa tao. Ang tao po sa Genesis ay nilalang ayon sa larawan ng Diyos. Ibig sabihin, kung ang Diyos ay merong moral perception, ang tao po ay merong moral perception po. Yun yung pinagkaiba natin sa mga hayop na siyang hindi maunawaan ng siyensya na sinasabi nilang mula tayo sa hayop, naglago lang tayo. Pero sa Biblia, hindi po. Hiwalay ang hayop, hiwalay ang tao, pero parehas tayong living soul or living being or nephesh kaya sa wika pong Hebro. Pero magkaiba tayo ng pagkalalang. Ang hayop ay walang moralidad, ang tao merong moralidad. Yun yung pinagkaiba ng tao sa hayop po. Ayon sa Genesis 1. At yung salitang soul sa Old Testament o sa Hebrew na nephesh, pagdating po sa New Testament, ang ginagamit na po na word sa wikang Griego po ay psyche o kaya po ay soke sa wika pong Hebro or suka sa wika pong Hebro. At yung salitang psyche sa wika pong Griego, dyan ang galing yung term natin na meron tayong psychology, psychiatry, yung nag-aaral sa mind or sa personality ng tao or sa persona. Kasi nga pag sinabing soul, being or person po, yung pagiging tao natin. Yan po ang tinatawag na psyche or soka sa wika pong Griego or nephesh sa wika pong Hebro. Tinatawag na living soul. Yan po ang tinatawag na kaluluwa. Kaya yung iniisip natin na kaluluwa, na yun, ang kaluluwa ay yan yung kapag namatay tayo o kaya yung bumubo sa katawan natin. Hindi po. Ang kaluluwa ay yung mismong nabubuhay na tao na tinatawag na person or being. Yun po ang tinatawag na kaluluwa ayon po sa Biblia. At hindi po ang iniisip natin sa kultura na soul or kaluluwa na departed na pag namatay o kaya gumagala kapag patay. Meron tayong tinatawag na kaluluwa, sabi nila, kapag daw namatay. Pero wala pong ganun sa Bible. Sapagkat ang kaluluwa ay ang ating emotion, ang ating mind, ang ating personality, ang ating pagiging person, ang ating pagiging being na resulta ng katawan at espiritu ng buhay na binigay po sa atin nung nilalang po tayo ng Panginoon ayon dun sa Genesis 2, ayon dun sa formula ng creation. Kung titingnan natin dito sa chart, ayon sa science, meron tayong tatlong primary na nabubuhay na mga organismo. Yun po yung halaman, yung hayop, at yung tao. Pero sa Biblia po, ang tinatawag lang po na living being or living things po ay ang hayop at saka po ang tao lamang po. Ay paano yung halaman? Kasi sa science, ang tawag sa plant, living things din po siya or living beings or living organism. Pero sa Bible po, ang halaman kailanman hindi po tinawag na living being or living soul or nephesh kaya. Ang tawag po sa halaman sa Hebro po ay dashi, na ang purpose po, ang ibig sabihin ay pagkain. Yun po ang purpose ng halaman. Ang halaman po ay ang self-replicating solar-powered food. Ibig sabihin, ito yung pagkain na para po sa mga nilalang na nabubuhay gaya ng tao at ng hayop. Nilalang po ang halaman, hindi po para maging being, kundi sila po ay pagkain na kaya po nilang magparami sa sarili po nila. Yun po ang halaman sa Biblia. Sila po yung source kung paano tayo mabubuhay na mga tao at mga hayop. At yung mga hayop naman po at tao ayon sa Genesis 1, ito yung tinatawag na
living souls or living being. Sa Hebrew po tinatawag na nephesh haya or nephesh kaya. Sila po yung tinatawag na living creatures. Ang pinagkaiba po natin, ang animal, amoral po sila, amoral being. Pag sinabing amoral, wala silang konsepto o wala silang perception ng morality. Wala po silang alam sa mabuti, wala silang alam sa masama. Ang alam lang po nila, sila ay created at layunin nilang ipakita yung beauty at yung instinct nila bilang living soul or living creature. Pero tayong human being, tayo po ang tinatawag na moral being sapagkat tayo lang yung nilalang na nilikha po ayon sa larawan po ng Diyos. Meron tayong kakayanan na maunawaan ang mabuti at kung ano ang kabaligtaran ng mabuti na tinatawag na masama or evil or bad. Yan po ang tao. Tayo ay moral being. Yan ang pinagkaiba natin sapagkat tayo ay nilalang ayon daw po sa larawan ng Diyos. Kaya sa Biblia po, meron lang dalawang living creatures. Ito po ang human, isang moral being at isang amoral being ang mga animals. At meron namang halaman na tinatawag na pagkain o food storage po natin. Ang source ng pagkain po nitong dalawang malaking living souls na tinatawag. Ayon sa Biblia, sa context ng Genesis, sa creation po ng nilalang. Kung titingnan po natin dito, ano ba ang likas ng tao? Paano natin ito uunawain? Ang kalagayan ng tao o yung nature. May tatlo pong paraan ng pagtanaw ang mga Kristiyano ayon sa paniniwala ng pagkaka-interpret nila ng Biblia. Ito po yung trichotomy, dichotomy, at holistic. Alin ba dyan ang biblical sa tatlo? Dito po sa konsepto ng trichotomy, tinitingnan po nila na ang tao ay binubuo ng tatlong substances. At ito daw yung body, yung spirit, at yung soul. Sa mga naniniwala sa trichotomy, sa pag-aaral ng Biblia, tinuturo nila na ang body hiwalay sa spirit, ang spirit ay hiwalay sa body, at ang soul o ang kaluluwa hiwalay sa body at hiwalay din sa spirit. Ito yung nagtuturo ng trichotomy. Sila yung madalas magturo na kapag namatay ang tao, ang kanilang spirit babalik sa Diyos at yung kanilang pagiging kaluluwa o being ay pwedeng mapunta sa purgatory or pwede pong maging ghost o yung tinatawag na multo kung hindi man sila makapunta sa langit or sa impyerno. Dito po yan papasok sa concept ng trichotomy na naniniwala na hiwa-hiwalay ang body, ang spirit at ang soul ayon sa kanilang paniniwala, sa kanilang pagkakaunawa sa Biblia ng body, ng soul at ng spirit. Sa dichotomy naman, naniniwala sila na ang likas lang ng tao ay twofold o dalawa lang, isang material at isang immaterial. Yung material, yun yung body, nayari sa alabok, at yung immaterial naman, yun naman po yung spirit o kaya yung soul. Para po sa dichotomy, dalawa lang ang bumubuo sa tao. Isang katawan at isang spirit or soul. Hindi nila, ang spirit at soul sa dichotomy ay almost synonym lang o magkaparehas lang daw po ayon sa kanila. Pero ito namang huli, itong holistic, ito naman yung wholeness. Tinitingnan ang kalagayan ng tao na buo na hindi po pwedeng paghiwa-hiwalayin or irreducible whole. Ibig sabihin po, buo po ang tao na hindi pwedeng ihiwalay ang body, ang spirit, ang soul at yung kanyang puso o yung kanyang damdamin na meron ang tao. At alin dyan sa tatlo ang biblical po? Tayong mga Adventist po, ang theological view, pagdating po sa nature of man, hindi po tayo trichotomy. Hindi po tayo dichotomy, tayo po ay holistic. Ganyan din po ang pananaw ni Ellen White sa pag-aaral ng Biblia at ng mga pioneers natin at ng Adventist po sa theology natin. Tinatanaw po natin ang likas po ng tao na buo, na hindi po hiwa-hiwalay. Parang kagaya po ng isang computer. Ang isang computer nilikha po na hindi po hiwa-hiwalay. Kailangan po nito ng electricity, kailangan po nito ng motherboard, kailangan po nito ng external parts na buo po sila. Hindi po sila pwedeng disembodied or hiwa-hiwalay. Ganun po natin tingnan ang likas po ng tao sa Biblia
na meron itong body, meron po itong spirit, at yung bumubuo ng pagiging persona or soul, at meron silang damdamin o heart na tinatawag. At itong apat na ito ay hindi po hiwa-hiwalay or nagkakahiwalay kapag namatay o kaya kapag nabubuhay, na pwede silang magkakahiwa-hiwalayan. Yan po ang pananaw natin sa Biblia. Kaya yan ang ating titingnan, ang pagiging holistic ng nature po ng tao. At ano po ang nangyayari doon sa living soul or living being na tao kapag sila po ay namatay? Ayon sa Biblia, ano ang mangyayari sa living soul or living creature or living being na nabubuhay po na tinatawag nating human being or Adam being? Ano po ang mangyayari kapag sila namatay ayon sa Biblia? Basahin natin ang Job. Kung ano pang nangyayari kapag namamatay ang isang living soul or living being. Sa Job chapter 14 verse 10 to 11. Basahin natin ang itinala ni Moses sa aklat ng Job o sa buhay ni Job. Chapter 14 verse 10 to 11. Ganito po ang ating mabasa. Ngunit ang tao ay namamatay at natutunaw. Oo, ang tao ay nalalagutan ng hininga, at saan nandoon siya? Kung paanong ang tubig ay lumalabas sa dagat at ang ilog ay humuhupa at natutuyo, gayon ang tao ay nabubuwal at hindi na bumabangon, hanggang sa ang langit ay mawala. Sila hindi magsisibangon, ni mga gigising man sa kanilang pagkakatulog. Ayan po, malinaw po, ayon kay Job, ang tao ay nalalagutan ng hininga, namamatay. Bakit kaya Yes. tayo namatay? Kasi nga pumasok yung kasalanan. Kung walang kasalanan, walang kamatayan. Dahil yun yung sumpa sa atin nung magkasala ang tao. Anong sabi ng Diyos kina Adan at Eva bago sila magkasala? Huwag nilang kakainin yung bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Dahil sa oras na kainin po nila yun at suwayin ang utos ng Diyos, ang sabi ng Diyos, sila po ay mamamatay. Malinaw po, ang sabi ng Diyos, papasok ang kamatayan kapag sinuway nila ang utos ng Diyos. Yun po ang malinaw na sinabi ng Diyos at yun ay katotohanan. Pero ano po ang sinabi ng ahas kay Eva? Noong tinutokso po si Eva sa Genesis 3. Kung ang sabi ng Diyos, mamamatay sila kapag kinain ng bunga, pero anong sinabi po ng ahas kay Eva dun sa Genesis 3? Basahin po natin yung nangyari dun para maunawaan natin bakit pumasok ang kamatayan. Sa Genesis 3, 1 hanggang 2. Ano po yung nangyaring eksena po doon sa Genesis 3 bago magkasala si Eva? Ganito po ang sinabi, ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? 2. At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. 4. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. 5. Sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon, ay madidilat nga ang inyong mga mata, at kayo'y magiging parang Diyos, na nakakakilala ng mabuti at masama. Ayun po. Malinaw po. Doon sa Genesis 1 at Genesis 3 verse 1 to 5 na atin diyang makikita na malinaw yung sinabi ng Diyos
na sa oras na kainin nila yung bunga ng punong kahoy ng Tree of Knowledge, sila po ay tunay na mamamatay. Pero anong sabi nung ahas sa 4? Yung kasinungalingan nung ahas, sabi niya, tunay na hindi kayo mamamatay. Sino ang sinungaling? Ang Diyos o ang ahas po dito sa Genesis 3? Makikita natin, sinungaling ang ahas. Sabi Yes. niya kay Eva, hindi daw po sila o siya mamamatay kapag kinain niya yun. Kaya malinaw po, walang immortal na kaluluwang nabubuhay. Na gaya ni Eva, na kaluluwang buhay. Dahil sa oras na suwayin nila ang Diyos, ang kamatayan o ang sumpa, ang judgment, darating po sa kanila at iyon po ay ang death. Dalawa po ang death, natural death at saka yung eternal death. Kaya malinaw po, si Satan sinungaling sa pasimula. Gusto niyang palabasin na ang kaluluwa o yung pagiging kaluluwang buhay ay hindi po namamatay or immortal tayo simula ng lalangin. Hindi po yun totoo, kundi conditional ang immortality po natin na parang gaya po ng isang computer. Ang computer, gumagana po yan habang naka-plug ito o dumadaloy po sa kanya ang electricity or ang power. Pero sa oras na mawala ang power or ang electricity sa computer, automatic ang computer po ay mamamatay o hindi na po ito gagana. Ganun po ang kalagayan din ng tao. Ang immortality po, ang buhay, ang hininga po na binigay sa atin ay conditional. Kung mananatili tayo sa Diyos, mananatili pong may buhay ang pagiging katawang lupa natin at magiging tayong kaluluwang nabubuhay or soul na tinatawag. Pero sa oras na suwayan natin ng Diyos, ang kamatayan po ay papasok daw po. At yun yung nangyari, na magkasala sina Adan at Eva sa pagsuway nila sa Diyos, pumasok po ang kamatayan, unang-una ang natural death, at sa dulo, ang hinihingi ng karakter ng Diyos na just or justice ay ang tao po ay mamamatay sa walang hanggan. Kasi yun ang sabi sa Roma, diyan sa aklat ng Roma na ang kabayaran ng kamatayan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun Basahin po ang natin, sabi doon. brother. Opo, basahin natin yan para maliwanag po. Sige po, Yung dito sa konsepto ng aklat, death. dito sa aklat ng Roma 6:23. Ito po ang ating mababasa. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapuat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Malinaw po, brother? Hello po? Hello po, ayan po. Opo, Malinaw malinaw, po ano? dun sa Opo, malinaw po dyan Batiin po sa muna natin Roma. yung brother. Sige po. Mga sumusubaybay, dyan po kay Sister Alma Umbang Libron. Kumusta po kayo, Sister? Maligayang panonood po. Kumusta po ang buong pamilya? Diyan kay Brother Alexis Guno Munda is watching. Kay Sister Judith Suerte Albutra is watching. Kay Aida Beltran is watching. Kay Brother Ruel Paghunasan is watching. Thank you for watching, Brother Ruel. Kumusta na po kayo? So, go ahead, Brother Bernard. Okay po. Ayan po. Malinaw dun sa Roma 6:23 na pumasok ang kamatayan dahil sa kasalanan at ang kamatayan na pinakadulo na hinihingi ng just na nature ng Diyos ay ang eternal death. At yan yung second death sa Revelation 20. At yan po ang kabaliktaran ng eternal life. Kaya meron tayong natural death na pumasok po nung magkasala sina Adan at Eva. Kaya tayo ay tumatanda at namamatay or uuwi sa alabok ng lupa. Pero yung Yes. eternal death, yun po yung kabayaran ng kasalanan. Kaya dumating si Kristo upang tayo po ay hindi humantong sa tinatawag na eternal death. Pero yung natural death ay talagang mararanasan yan. Banal ka man or hindi, bahagi po yun ng pumasok ng ang sumpa sa tao po. Pero yung eternal death, may pag-asa tayo doon na hindi tayo humantong doon. Kay Kristo, sa kanyang
pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo na siyang nagtagumpay sa kamatayan. Kaya malinaw sa Biblia ang tao ay mamamatay. Isang natural death at isa pong patungo sa eternal death. Sa natural death, sabi nga ni Job, ang tao po ay nalalagutan ng hininga. Ibig sabihin, ang hininga ng buhay na nasa atin ay mawawala ito kapag tayo ay namatay. Yan po ang sabi diyan sa Job 14 verse 10 to 11. Ang tao ay namamatay, natural death, at ganun din patungo po sa perpetual sleep. Ang tawag po ni Job sa kamatayan po diyan sa verse 12 to 13 ay pagkatulog or sleep. Bakit kaya po sa Biblia tinatawag ang kamatayan na sleep? Kasi yan po ang termino na gustong ipaunawa sa atin ng Diyos na ang kamatayan po ay gaya po ng pagtulog. Kung ang pagtulog po natin, ibig sabihin, nagigising tayo. Gustong ipaunawa ng Diyos na yung natural death po natin ay gaya po ng pagtulog, na may pag-asa tayo na mabuhay. Kung tayo man po ay makaranas po ng natural death o ng kamatayan, na inilalarawan po kapag namatay ang tao, gaya lang po siya ng natutulog. Unconscious, pero po may pag-asa na mabuhay o ma-resurrect po. Pero ang masaklap, pwede rin siyang humantong sa eternal death na wala na pong paggising. Talagang eternal sleep na po siya, or eternal unconscious na po, o hindi na po umiiral, or non-existence na po. Kaya sa natural death may pag-asa po tayo habang nabubuhay tayo, at bago man tayo dalawin ng natural death, kung namatay man tayo sa natural death, namatay tayo kay Kristo, may pag-asa tayo sa resurrection. Kaya inilarawan lang ang kamatayang ay gaya po ng pagtulog ayon sa Biblia. Kaya ang kamatayan kabaliktaran ng creation ng formula ng tao. Sa kamatayan, yung katawan, aalis sa kanya ang hininga ng Diyos, ang hininga ng buhay na binigay sa kanya. Ang maiiwan na lang po ay ang body, ang alabok na uuwi po sa tinatawag na soul sa wika pong Hebro, or libingan sa direct na translation. Kapag po namatay ang tao, automatic po, hindi na po siya matatawag na living soul or living being or living person. Automatic po, wala na po tayong matatawag na kaluluwa. Kaya malinaw po sa Biblia. Saan natin yan mababasa? Na ang hininga ng Diyos ay babalik sa Diyos, at ang may iwan ng alabok ng lupa. Reversion siya ng formula ng creation ng tao. Mababasa natin yan sa Ecclesiastes 12 verse 7. Basahin po natin ang sulat ng mga mangangaral na isang wisdom book na dapat nating maunawaan. Ganito po ang sinabi, at ang alabok ay mauuwi sa lupa, gaya ng una. At ang espiritu ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Ayan po, malinaw po. Ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una. Ibig sabihin, dyan talaga tayo nilalang sa Yes. alabok ng lupa. Kapag namatay tayo, dyan tayo babalik sa natural death natin na sumpa na pumasok sa atin. At yung hininga naman ng buhay na tinatawag na nashama sa Hebro, or ruach or spirit or hangin sa direct translation ng ruach or spirit, yun po ay sabi, will return to God. Babalik po sa Panginoon sapagkat sa Diyos yan. Diyos lamang po ang walang kamatayan, ang siyang merong eternal life. Kaya yung binigay sa ating kakarampot na buhay na hininga, sa Diyos po yan. Bahagi po yan ng Diyos na sa Kanya lang po yan. Na walang pasimula, walang katapusan, hindi namamatay, sa Diyos po yan babalik. At mawawala po yan sa atin. Ang maiiwan sa atin, ang katawan. Kaya kapag namatay tayo, hindi na tayo matatawag na kaluluwa or soul or living soul or nabubuhay na kaluluwa or being or person. Wala na tayong personality kapag namatay. Wala nang isip, wala na ring emosyon sapagkat yun yung soul, wala na po. Kaya hindi totoo na kapag namatay tayo, may hihiwalay sa ating spirit at saka soul. Hindi po, spirit lang ang mahihiwalay sa body. Babalik yun sa God. Sa hininga po yun ng Diyos.
Pero yung pagiging soul natin, hihinto po sa pag-iral or magsisis po siya. Ibig sabihin, wala pong lalabas sa katawan natin na kaluluwa. Kaya hindi totoo yung sinasabi sa culture na merong gumagalang kaluluwa or multo. Yes. Tinatawag natin, na popular sa culture natin. Hindi po yung totoo. Bukat lang Yes. yan ng paniniwala natin sa dating religion natin ng mga ninuno. Na alam naman natin yung mga ninuno natin pagano, naniniwala sa disembodied soul or kaluluwa ng mga patay na nakahiwalay. Pero nung ma-convert na tayo sa Christianity, dapat na nating bitawan ang culture na yan at ang paniniwalang pagano. Pero ang hirap nga Is, talaga. isa rin po kasi siguro, Brother Bernard, yung mga Opo, napapanood kasi sa mga pelikula no? opo. Yung Isa mga pa yan palabas ngayon sa, sa influence na Ah, tinatawag. na-influensyan baga ng mga napapanood na pag may Opo. namatay, nabalik daw, dumadalaw Mhm. pa raw yung patay. Abay sa Biblia, which is mali na. Hindi naman talaga nabalik na Brother Bernard, di ba? Oho. Hindi Malinaw na po sa babalik yan. Bible. Opo, malinaw. Sige, go ahead, brother. Okay po. Kaya walang totoo na kaluluwang gumagala at o kaya multo ng namatay na tao. Kung meron mang phenomena na supernatural phenomena na naranasan kayo by your personal experience, hindi po yan gawa ng taong namatay. Tandaan natin, sabi Gawa diyan sa siguro. sabi diyan sa Gawa siguro, Episo, brother, ng kuan. Kagagawa opo, ng kaawayan, di ba? kagagawa ng kaaway. Kasi nga madaming spirit dito sa lupa. Ilan ba Yes. naman yung nahulog na fallen angel kasama ni Satan? Ang dami. Opo. Kaya Di nilang ba? gumawa ng supernatural miracle and manifestation sa physical world natin para Opo. gayahin ng patay at ituro na merong soul or ghost na tinatawag nila. Pero ang Bible malinaw, ang patay ay patay. Yes. Walang Yes. kaluluwang nakahiwalay, walang transmigration ng soul, walang mare-reincarnate na soul, walang ganon sa Biblia. Sa Yes. pagano lang yun or sa ancient religion na dating nung hindi pa tayo Kristiyano na naging bahagi ng kultura natin. At hanggang ngayon hindi nga mamatay-matay dahil culture na talaga ng tao. At Yes. iniimpluwensyahan pa rin tayo mga Kristiyano na maniwala na may kaluluwang nakahiwalay kapag patay ang tao. Kasi nga Yun nga sa mga pelikula, mapapanood natin Opo, 'yan. opo. Yung kagaya sa mga supernatural film na nagpapakita na may soul ang tao na tinatawag, which is unbiblical o hindi yan turo ng Bible, turo yan ng culture Yes. ng sanlibutan. At mahirap bitawan pero dapat nating tanggapin ang katotohanan ayon sa Biblia. Yan po ang tinuturo ng Bible. Walang kaluluwang nakahiwalay, tayo mismo ang kaluluwang nabubuhay. Tayo ang Yes. tinatawag na soul or kaluluwa. Kapag namatay tayo, di wala ng kaluluwang tinatawag kasi wala ng taong nabubuhay. Ganun lang po yun, kasimple ayon sa Biblia. Ganon din po ang spirit na hininga ng Diyos, hindi po yan nai-stack sa material world natin. Na gaya ng iniisip ng iba, mapupunta sa purgatory or purgatorium. Opo. Wala pong ganon. Ang doktrina ng purgatory, pumasok lang yan sa Catholic nung panahon ng Dark Ages. Hindi po yan turo ng Bible. Turo lang yan ng Catholic tradition. Ng dogma po nila Yes. na merong tinatawag na purgatory. Kasi nga, niliteral nila yung sa Biblia na meron diyang bumaba doon sa lugar ng mga patay. Which is actually parable yon sa yung parabola ni Lazarus. Parable po yun, hindi yung literal. Yung nangyari dyan na may tinatawag na lugar kung saan merong mga patay. Yun po ay parable. Pag sinabi naman nating parable sa Biblia, hindi po yan literal. Isa po yung kwento kung paano Yes. ipaunawa na naglalaman ng mga simbolo yan kasi nga parable. Hindi yan pwede nating gawing literal po. Yung tinutukoy dyan sa parable of Lazarus, yung may patay dyan. Pero meron diyang literal na Lazarus na nabuhay. Baka malito tayo dun sa parable ng kay Lazarus at yung literal na binuhay na Lazarus. Magkaiba yun, yung nandyan sa New Testament. Kaya malinaw sa Biblia, ang kaluluwa ay tayong nabubuhay at pag namatay, wala ng kaluluwa na tinatawag. Babalik Yes. ang espiritu sa Diyos, ang maiiwan po ay alabok ng lupa. Yan na po yung nakikita natin sa libingan na natutunaw, babalik sa lupa. Kung ano yung elemento doon, same po yan. Kung anong elemento ng Yes. lupa. Yan yung nade-decompose sa lupa natin na alabok po ayon sa lupa. Malinaw po,
kapag namatay, ang tao ay patay. At ang spirit, balik sa Diyos, ang may iwan, lupa. At sabi nga sa Yes. Biblia, ang kamatayan ay pagtulog kasi may pag-asa tayo sa Yes. resurrection. Kung namatay tayo kay Kristo. Pero kung Opo. namatay tayong wala ang Kristo, wala na talaga. Perpetual sleep na or walang hanggang pagtulog na. Haharap lang tayo sa judgment sa lake of fire na siyang hinihinging kabayaran ng kasalanan ang walang hanggang kamatayan po. Kaya yung temporary death or natural death, sleep po yan o pagtulog ayon sa aklat ng Job. Gaya din sa Psalm, basahin natin kung paano ilarawan ng death. Psalm 13 verse 3. Ano daw po ang kamatayan ayon sa awit ni David? Sa Psalm 13 verse 3. Basahin po natin sa Tagalog version. Awit 13 verse 3. Iyong bulayin at sagutin mo ako, O Panginoon kong Diyos. Liwanagan mo ang aking mga mata. Baka ako'y matulog ng tulog na kamatayan. Ayan po, malinaw po. Sa kaisipan ng mga Hebrew, pag sinabi pong death ay gaya lang po ng pagtulog. Kasi kumbaga meron silang pag-asa na naghahangad sila na meron pong Yes. resurrection. Kasi sa Old Testament, marami pong resurrection dyan. Gaya nung namatay si Moses, niresurrect pa yan ni Jesus Christ sa aklat ng Judas. Inagaw pa nga yan ni Satanas eh, yung bangkay ni Moses. Pero po, niresurrect po si Moses. At katulad din ni Jonas na namatay doon sa loob ng malaking isda, na-resurrect din po ni Jesus Christ. Meron din po diyang wedo, yung balo na taga-Saripat na binuhay din po sa Old Testament diyan. Kaya sa mga example po ng resurrection sa Old Testament, pinapakita ng Diyos na may pag-asa po ang mga patay na namatay sa Diyos sa pananampalataya nila sa darating na Kristong tagapagligtas po nila. May pag-asa po ang namatay sa natural death, kaya tinatawag ang natural death na pagtulog. Gaya lang po ng pagtulog na pwedeng magising. Ganon din ang kamatayan. Pwede tayong ma-resurrect po sa hinaharap. At mamaya titingnan natin kung kailan magaganap yung pagkagising nila mula sa pagkakatulog o kamatayan na tinatawag sa Yes. Biblia. Kaya sa Biblia, pag sinabing death, ay tinatawag pong sleep. Yung salitang sleep, metaphorical lang po yung nilalapat ng mga Hebrew para ipaunawa na ang death or natural death ay temporary lang po ito na unconsciousness or may pag-asa po na pwede itong magising or ma-resurrect po sa hinaharap ayon sa pangako sa kanila at sa example kung paano merong na-resurrect diyan sa Old Testament na mga tao po. Kaya sa Biblia, pag sinabi po nating death, ang tawag diyan ay pagtulog or sleep na tinatawag. Kaya ang kamatayan, bagaman kinakatakutan ng iba, pero hindi po kailangang katakutan kung namuhay tayo kay Kristo or sa Diyos natin po. Sapagkat may pag-asa na gumising ang mga patay. Sapagkat nagawa po ni Kristong talunin ang kamatayan doon po sa cross ng Kalbaryo. Kaya nabigyan tayo ng pag-asa sa resurrection or eternal life na makabalik po tayo sa immortality or yung conditional immortality. Kaya dyan sa Deuteronomy 31:16, sabi nga ni Moses, anong sabi dyan ni Moses? Sa Deuteronomy 31 verse 16 po. Basahin natin yung sinabi dyan ni Moses sa aklat ng Deuteronomy 31 verse 16. Dito po ang sinabi. At sinabi ng Panginoon kay Moises, narito, ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga magulang, at ang bayang ito'y babangon at sasamba sa kakaibang mga Diyos sa lupain na kanilang pinaroroonan upang sumagitna nila. At ako'y pababayaan at sisirain ang aking tipan na aking ipinakipagtipan sa kanila. Ayan po, malinaw po na si Moses po ay makakaranas ng pagtulog or kamatayan. Totoong namatay po si Moses. Pero baka isipin natin, bakit nakita ni doon sa transfiguration sa mount
Ito Yes. pong katawan ni Moses. Kasi nga po, si Moses sa aklat ng Judas, binuhay po siya. Kinuha siya kay Miguel, ay kay ano, kay Satanas ni Miguel, ni Jesus Christ. Inagaw po, binuhay po. Ibig sabihin, ni-resurrect po si Moses nang mamatay ito. At ito ay ipinahayag kay Moses na siya po ay mamamatay or matutulog sa kaisipan ng mga Hebrew. Pag sinabing patay, sleep or pagtulog po. Kagaya ng nabasa natin sa paglalarawan sa kamatayan ni Moses. Na si Moses po ay matutulog. Gaya rin po kay David sa 1 King 11 verse 43. Basahin po natin yung unang hari, mga hari, chapter 11 verse 43. Ano pong sinasaad doon? First King 11:43. ganito po ang sinabi. At natulog si Solomon na kasama ng kaniyang mga magulang at nalibing sa bayan ni David na kaniyang ama at si Roboam na kaniyang anak ay naghari na kahalili niya. Ayan po. Si Solomon po ay namatay din po or natulog. Sa Yes. English translation ay rest. Kaya pag sinabi natin pagtulog, ito po ay kamatayan or kapahingahan sa buhay ng pagiging isang kaluluwang buhay. Yun po ang tinatawag na kamatay. Kaya sa Bible, pag sinabing patay, natutulog or sleep ang tawag po ng Biblia sa pagkamatayan. Ibig sabihin may pag-asa sa resurrection. Kung ikaw ay nabuhay na tinanggap mo ang Diyos or Opo. nanampalataya ka po sa Diyos. Pero kung namatay na makasalanan, Yes. haharap ka po sa final judgment na alam naman natin ang kabayaran ng kasalanan, walang hanggang kamatayan, sabi dun sa Roma nga. Kaya may pag-asa man tayo kung nanampalataya tayo nung nabubuhay po. Gaya dito Yes. sa kamatayan na gaya daw po ng pagtulog. Gaya rin dito sabi sa Acts 13, 36 sa aklat po ng mga gawa. Ano po ang kamatayan din? Sabi dito kay David. 13. Acts 13:36. Teka lang ha, na-mute ko brother. Sige po. Ganito po ang sinabi. Sapagkat si David, nang maipaglingkod na niya sa kaniyang sariling lahi ang pasya ng Diyos, ay natulog at isinama sa kaniyang mga magulang at nakakita ng kabulukan. Ayan po. Si David po ay namatay or natulog po. Malinaw po, kahit si David ay hanggang ngayon nasa libingan. Kasi baka isipin natin dahil itong mga taong namatay sa Old Testament, sila kaya ay nasa langit na. Kasi baka isipin natin ganun yung kapag namatay na nanampalataya sila sa Diyos Yes. ay automatic nasa langit na po sila. Wala po. Walang nakapunta sa langit na namatay dahil lang sila ay namatay sa Diyos. Sapagkat ang nakapunta lang sa langit ang inagaw ng Diyos nung sila ay ma-resurrect. Gaya ni Moses, ni Elijah na hindi nakaranas ng kamatayan at ni Enoch. Sila lang po ang napunta sa langit at yung sinama ni Kristo nung siya ay ma-resurrect after ng 3 days, meron siya mga patay na tinandaan nung Friday na nag-earthquake. Yun lang yung nakapunta sa langit. Pero yung mga nangamatay sa Diyos, sa pananampalataya sa Old Testament, hanggang ngayon, sila po ay alabok. Nasa lupa po sila. Naghihintay po sila ng resurrection. Gaya po silang nang natutulog na ang hinihintay po ang muling pagising po nila. Gaya po ni David, siya po ay natulog sa panahon na yan. At ano ang natagpuan niya doon? Hindi po langit. Yes. Nandun po ang kabulukan. Ibig sabihin, nandun po ang libingan. Doon po siya uuwi sa libingan po. Kapag namatay po, ang tao gaya ni David na siyang sinasabi po niya dito sa Acts 13:36. At ang tanong, si David ba ay pumunta sa langit? Nasa Acts sa Gawa 2:34. Tingnan natin kung nakaakyat ba
si David sa langit nang siya ay mamatay. Basahin natin ang Gawa 2:34. Ganito po ang sinabi, sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit, datapuat siya rin ang nagsabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko. Malinaw po. Nang mamatay po si David, hindi po siya, anong matulog siya or mamatay, hindi po siya umakyat sa langit. Kaya hindi totoo na kapag mabuti ka ay sa Diretso langit ka ka agad. mapupunta o sabi ng Katolik, doon daw mapupunta. Okay, kung may kasalanan ka mabigat, purgatory muna bago diretso impyerno. May pag-asa pa daw yung nasa purgatory. Wala pong Grabe ganon. ano. Mahirap Ang, yung brother no, yung mga ganong ano, ika nga, mga opo, ganong katuruan na opo. hindi naman Mga ganong natin aral masusumpungan sa Biblia. sa That is Biblia. tradition, mga Tradition. minamahal kong kaibigan. Naway makaalis tayo sa mga ganong tradisyon kasi magiging walang kabuluhan ang ati pong ika nga, di ba sa Marcos 7:8 Brother Bernard? Opo, yung Na pagsamba. magiging walang kabuluhan. Ano po, yung mga tradisyon ba na mali, abay dapat itama. Tama. Kahit sabihin po na ayun naman ang nakagisna namin eh. Sa mga lolo pa namin yan. Abay, yun nga po ang nakagisnan. Pero mali kasi. No, mali kasi hindi naayon sa Biblia, hindi naayon sa kalooban ng Panginoon. Go ahead, Brother Bernard. Okay po. Kaya yung mga ganyang tradisyon, kung tayo ay talagang Kristiyano na, Opo. tayo po ay dapat patayin na natin, pinatay na natin yung sarili natin eh, yung pagiging pagano. Kaya dapat bitawan na natin ang kultura, tradisyon na labag po o laban sa Diyos. Pero kung mabuti naman yung culture or tradition na hindi labag sa Diyos, walang problema. Pero kung ganyan nga, labag sa Diyos, na naniniwala pa rin sa purgatory or transmigration ng soul kapag namatay or ghost ng taong namatay, ay dapat na talaga nating bitawan niya kasi walang ganun ang Biblia. Kung talagang Yes. Kristiyano tayo. Pero ang Opo. problema, mga Kristiyano din ang nagtuturo mismo ng maling Oo nga eh. aral patungkol sa kalagayan ng tao. Yun ang Yun na problema nga po eh. talaga. Nasa Kristiyano din mismo na Opo. ang kaaway din talaga gumagawa din ng paraan na dayain din ang karamihan ng tao at paunawa ituro din ang mali. Kaya dito malinaw sa Biblia na kagaya ni David, naglingkod man siya sa Panginoon, ang sabi hindi siya umakyat sa langit, did not ascend to heaven. Ganyan po ang sabi ng Bible. Kaya hindi totoo na diretso sa langit kapag mabuti ka. Kaya nga sa Bible, ang death ay sleep temporary. May pag-asa tayo. Kaya ang kaya ang paraan po wala sa purgatory. Wala doon tayong pag-asa. Ang pag-asa po natin sa buhay na walang hanggan ay kung hanggang nabubuhay po tayo. Sikapin natin na hawakan si Kristo at yung buhay na walang hanggan na binigay po niya na libre sa kanyang Yes. ginawang pagliligtas po sa atin. Sa pananampalataya, napakasimple lang ng gagawin natin. Ang inihingi sa atin, sumampalataya tayo sa bugtong na anak na si Kristo at automatic po ay yung salvation na sa atin. Ganon din yung pagsunod sa kanyang kalooban. Baka isipin natin, nagtapos na dun sa justification. Kasi ganon ang karamihan. Nung tinanggap si Yes. Kristo, automatic saved na daw. Ay hindi doon nagtatapos sa justification kasi kailangan nating masanctify. Kailangan nating sundin yung kalooban ng Diyos. Yun nga ang problema. Sabi nila nananampalataya sila kay Kristo, pero sa sanctification patuloy pa rin pinangahawakan ang mga maling aral. Gaya ng sa kalagayan ng tao. Kaya paano sila sumusunod sa kalooban ng Diyos? Kung patuloy pa rin silang lumalakad sa tradisyong galing sa paganismo or galing dun sa sinaunang religion ng mga magulang natin. Kaya Opo. bitawan natin ang ganong kultura at tradisyon. Kailangang Bible yung ating panghawakan. Si Kristo na Yes. po ang ating lalakaran, hindi na po yung dating daan na mga pagano, kundi yung dating daan kay Kristo. Si Jesus Yes. Christ po ang ating pintuan, sabi nga dyan sa Bible. Kaya ang kamatayan after death, dito natin sasagutin. After death ba, Hindi. ano ang nangyayari dun sa tao after niyang mamatay? Ang Yeah. consciousness ba natin ay after death ay buhay pa ba ito?
after ng kamatayan. Kasi baka ito iniisip ng iba na after death, ang consciousness natin or ang kamalayan ay buhay pa or meron pang malay kasi nga may mga nagte-testimony po, brother, na Yes. yung nakaranas ng near death experience or yung nakaranas ng coma na it's either namatay sila ng biglaan pero may nabuhay sila. Siya sabi nila may consciousness after death yung mga nagte-testify ng near-death experience. Pero yung tinatawag nating near-death experience is still buhay pa rin yung tao. Di pa rin binabawi yung hininga sa kanila ng Diyos. Kaya hindi nila pwedeng isabihin na after death, meron pang nabubuhay yung soul. Wala pong ganon. Kundi yun ay ano lang, kumbaga nanganib yung kanilang life na pwedeng mawala. Pero nabuhay pa sila. May pag-asa pa sila. Yung mga nakaranas ng Hindi po talaga, brother, totally na namatay. Opo, hindi po sila totally namatay. By Opo. physical, huminto lang yung kanilang galaw sa yung Yes. utak po nila. Pero yung life principle ng Diyos sa kanila binigay yung hininga nasa kanila pa. Kaya ganoon po, Opo. hindi man sila totally namatay. Nakaranas lang sila ng near death experience. Kumbaga, malapit na talagang maranasan ng kamatayan. Pero nabigyan ng pag-asa na Opo. sila ay magpatuloy pa kasi buhay pa. Hindi pa umaalis yung breath of life na nasa kanila po. Kundi by physical body lang, huminto lang yung galaw ng puso, ganon, o kaya nakoma lang sila sa kanilang physical na katawan. Kaya dito titingnan natin after death, may buhay pa ba sila? May pagkakaunawa pa ba or emotion or consciousness ang tao after death? Basahin natin yung Ecclesiastes chapter 9 verse 5 to 6 para malinaw tayo after ng death. Ano ba ang nangyayari kapag namatay? Ecclesiastes Ganito po ang 9, sinabi, 5 to 6. sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. 6. Maging ang kanilang pag-ibig, gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananaghili, ay nawala ngayon, nawala man silang anumang bahagi pa na magpakailan man sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Kaya talagang napakalinaw, Brother Bernard. Mhm. Napakalinaw po ng Oo, Bible. napakalinaw. Kaya yung araw-araw ng patay na yan, abay, hindi po biblical yan, mga kaibigan. Tradisyon po yan. O kasi Tradition. nga, ang patay, alam natin, tayong mga buhay, alam po natin na mamatay tayo. Pero yung Pero patay, ang patay ay wala nang alam. wala na. Wala Hindi nang na alam. ma-appreciate, Brother Bernard, Hmm. kung anong, di Opo, ba, yung ginagawa ng opo. pasintabi po, ano? Sapagkat katotohanan po itong ating pong sinasabi sa ating mga kaibigan, ano? Na handugan mo pa doon kasi nga Baka naririnig pa. nakikinig daw, opo, Oo. naririnig daw kasi ito daw ang hilig kainin, ito daw ang hilig na inumin. So dadalhan ng pagkain doon sa sementeryo. Abay, that is tradition. Hindi po Oo. biblical 'yan, mga kaibigan, no? Sinasabi lang po natin ang katotohanan, Brother Bernard. Hindi naman po natin ika nga kumbaga hindi tayo naglilihim kundi ang mga katotohanan na naayon sa Biblia, yun lang po ang ating sinasabi. Napakalinaw, oh. Napakalinaw po, mga kaibigan. Go ahead, Brother Bernard. Ayan po. Napakalinaw ng Ecclesiastes na yan na binasa natin Yes. from 9, 5 to 6 na wala ng consciousness, wala na yung heart na nakakaunawa ng pag-ibig, nakakaramdam ng emosyon, wala na po yan. Wala na tayong kamalayan after death. Kasi nga, parang tulog na po yan, unconscious na po, naghihintay na lang ng resurrection. It's either patungo sa eternal life or patungo sa eternal death, sa second resurrection. Kaya malinaw po, after death, wala na pong consciousness. Wala na po yung tinatawag na soul or mind natin, yung heart, wala na po yun. Wala na tayong pakiramdam. Kaya bakit pa natin kailangang handugan ang patay ng kung Yes. ano-anong bagay? Opo. Culture natin yan.
kung titingnan natin brother, mas matindi dito sa Pilipinas ang ginagawang All Souls Day. Kasi nahandugan nila ng pagkain. Yun Actually, na nga eh. tradisyon yan ng mga ninuno natin sa Pilipinas. Nag-syncretize lang yan sa Catholic, kaya hindi natin mabitawan yung ganong concept sa araw ng patay. Opo. So, naging culture natin yan dito sa Pilipinas. Pero sa ibang bansa, ganun din. Yung patay, inahandugan ng bulaklak, iniiyakan, o kung ano pa man ang ginagawa nila na ceremony doon sa patay. At yun Grabe po ano, ay brother? opo, labas na yun sa Biblia. Kultura Opo. na po nila yun. Outside At the Bible na. outside the Bible, yung ganong Yes, aral. kaya mga kaibigan, ito po ay amin pong ibinahagi sa inyo para malaman po natin ang katotohanan. Kasi ang tungkulin po natin, brother, ika nga, ang sabihin ang katotohanan, hindi yung Mm. kamalian. Di po ba? Oho. Yun yung Kaya, mahalaga na ati pong maunawaan. malaman, mga kaibigan, at hindi po namin ibig na saktan ang inyo pong damdamin, kundi ang sinasabi lang po namin ay ang katotohanan. Di po ba, Brother Bernard? So, continue po, kapatid. Opo. Kaya malinaw po diyan sa Ecclesiastes 9:5-6 ang patay ay unconscious na po. At Yes. sabi diyan sa verse 10, tuloy natin po sa verse 10. Sa Ecclesiastes pa rin po. Okay, ganito po ang sinabi. Ecclesiastes 19. Opo. Ganito po ang sinabi. Ano mang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man, sa libingan na iyong pinaparunan. Ayan po. Malinaw po. Yung patay na umuwi sa shoal or libingan, wala na silang kaalaman. Wala na Wala na. silang karunungan. Ibig sabihin, kahit anong gawin mong pakiusap, kahit gaano pa yung ka-emosyon yung gusto mong ibuhos sa kanya, wala na po yan, malalaman. Kasi nga, sleep or patay na po yung tao. Sa libingan or tinatawag na shoal. Kasi iniisip nila yung shoal sa Hebrew, baka isipin nila ay doon sila dumiretso sa merong impyerno kung saan naroon mga patay. Hindi po, walang ganon or purgatory. Pag sinabing shoal lang po sa Hebrew, ang direct translation po niyan, libingan. Yan yung inuuwian ng patay. Yung lupa na uuwian po niyang alabok. Tinatawag na shoal or libingan ang tawag sa Yes. atin sa translation. Yan na tinatawag na shoal sa Hebrew. Kaya malinaw po doon sa Ecclesiastes, unconscious ang tao after death, wala na po siyang nalalaman at hindi na siya makakapagsalita or makakarinig or karunungan or emotion pa man. Ayon nga dito sa awit 6:5, basahin din natin itong sa awit 6 verse 5. Ganito po ang sinabi, awit awit 6:5. Sapagkat sa kamatayan ay walang alaala sa iyo, sa libingan ay sinong mangagpapasalamat sa iyo. Ayan po, malinaw po sa awit ni David. Sa kamatayan, wala nang alaala sa atin kung mamatay man tayo sa natural death. Wala Sapagkat na. sa libingan nga daw, wala nang pagpapasalamat sa iyo. Kaya wag na nating handugan yung Huwag mga nang patay. handugan. Hindi na Huwag natin kayo nang, nagpasalamat. Kasi hindi na opo yung brother, magte-thank you sa atin kapag namatay na sila. di na Or hindi na yung ma-appreciate brother. hindi na nila ma-appreciate yan kasi unconscious na po sila, patay. Wala na talaga po sila. Kaya malinaw, ang Biblia after death, unconscious, wala nang emotion or kung ano Opo. mang gawa na kagaya ng buhay. Kaya kung meron mang kaluluwa, tayo yun, nabubuhay. Ito ang pag-asa natin habang nabubuhay po tayo. Pagpatay, unconscious na po ang tawag dyan sa Okay Biblia. Hindi na brother. kailang i-proclaim. Opo. Opo. So, yun nga no, napakalinaw brother no. At Oo. iniimbitahan po natin kung meron po kayong mga katanungan regarding po sa ating pong topic sa gabing ito, mga minamahal kong kaibigan na sumusubaybay, pwede po kayong magtanong. Kumustahin po natin ang ating pong mga kaibigan, mga kapatid. Diyan po kay Sister Vicky Pellegrina Aguinaldo.
Magandang gabi po sa dyan. inyong lahat. Diyan kay kapatid na Joel Suerte is watching. Pastor Almario Flores is watching. Thank you for watching sa lahat. Kung meron po kayo mga katanungan, pwede po kayo magtanong mga kaibigan. At atin pong basahin ang inyong pong mga katanungan para mabigyan po ng kasagutan. Ano? At sige po brother, go ahead. Ayan po. Dahil po nakita natin ang kalagayan ng tao na kapag namatay ay wala ng kaluluwa na hihiwalay sapagkat tayo yung kaluluwang buhay. At after death naman, wala ng consciousness, wala ng puso na tinatawag, wala na tayong kaibuturan or will or emotion sapagkat patay ang nasa libingan. Ngayon, hanggang kailan ba mananatili na tulog ang mga nangamatay na ito sa alabok po ng lupa? Kaya hanggang kailan ba sila mananatiling natutulog or patay? Babalikan natin yung Job. Anong sabi dyan sa Job? Hanggang kailan sila mananatili po? Job 14:12 to 13. Basahin uli natin yon. Makikita natin kung hanggang kailan sila gigising uli. Ito po ang sinabi. Gayon ang tao ay nabubuwal at hindi na bumabangon hanggang sa ang langit ay mawala. Sila'y hindi magsisibangon ni mga gigising man sa kanilang pagkakatulog. 13. O ikubli mo nawa ako sa libingan, naingatan mo nawa akong lihim hanggang sa ang iyong puot ay makaraan. Natakdaan mo nawa ako ng takdang panahon at iyong alalahanin ako. Ayan 14. po. May panahon. Okay. Okay po, sige po. Ayan po, mapapansin natin na dun sa Job 14:12 to 13 ay meron lang pong panahon ang pagtulog. Yes. Ibig sabihin may pag-asa sa resurrection. Pero dalawa yung pupuntahan ng resurrection. Eternal life, eternal death. Kasi first resurrection, second resurrection. Mapala daw ang mapapasama sa first resurrection sapagkat hindi na sila makakatikim ng eternal death. Pero yung sa second resurrection, sila yung dediretso sa eternal death, talagang hihinto na po ang pagiging existence po nila. At hanggang kailan po sila mabubuhay, hanggang kailan po sila mananatiling patay, at kailan sila mabubuhay, sabi diyan ni Job, hanggang sa mga wala ang langit. Kailan ba yan mangyayari? Yung ang mga langit ay mga wawala. Basahin natin dito sa talata po sa 2 Peter 3 verse 10. Tingnan natin kung kailan magaganap ang resurrection ng mga patay. 2 Peter 3:10. Ganito po ang sinabi. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, ni na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Ayan po. Mangyayari po ang resurrection o pagkabuhay ng mga nangatutulog, sabi ni Job, kapag hanggang ang mga langit ay mga wala. At tinukoy ni Pedro na mga wawala po ang langit sa araw ng Panginoon or the day of the Lord. Sa second advent po. Ibig sabihin, magaganap ang pagkabuhay ng mga patay na nangatulog po sa second coming po ni Jesus Christ sa tinatawag na first resurrection. Diyan po yan magaganap, sabi ni Peter, sa tinatawag na Day of the Lord. Ayon po dyan sa context. Kaya malinaw, meron pong pagkabuhay na mga buli. At anong mangyayari po sa kanila? Sabi nga doon sa Job 14:14, sabi doon, I will wait for my renewal to come. Merong panahon na hinihintay ang mga patay. Kasi baka isipin natin, ibig sabihin may alam yung patay kasi naghihintay sila ng panahon. Oo nga po. Ito po ay isang metaphor lamang kasi aklat po ito ni Job, na parabolic po ang aklat ni Job. Kung titingnan natin, pag sinabing yung mga patay, sila po ay naghihintay hanggang sa panahon, ibig sabihin habang patay sila, inihintay nila na may Yes. panahon na sila ay
magigising uli kasi nga para daw silang natutulog. Ibig sabihin may panahon na sila po ay magigising. At kailan itong panahon ng renewal o muling pagkabago nila o yung resurrection? Basahin natin ang 1 Corinthians 15:51 to 52. Ganito po ang sinabi. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. 52. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. 53. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Ayan po. Yan po ang hinihintay ng mga nangamatay sa Diyos. Nakagaya din po natin. Kung mamatay-matay sa natural death, ito yung pag-asa na Yes. makasalubong tayo sa Panginoon sa second resurrection. Na yung mga bubuhayan daw ng mga patay na nangatulog, pag sinabing nangatulog, nangamatay, sila po ay bubuhayin na maguli, first resurrection. Mapalad yung mapapasama dito sapagkat babaguhin po sila. Yung incorruptibility, yung corruptibility babaguhin incorruptible. Ibig sabihin, magbibihis po sila ng walang kasiraan at walang kamatayan. Ito po Yes. yung first resurrection at transformation ng human sa second advent o sa pagbabalik po ni Kristo. Kung paano po si Kristo na resurrect sa libingan ng mga patay, ganun din po ang resurrection ng mga taong nangamatay kay Kristo. Magbibihis din po sila ng bago nilang kasuotan na wala na pong kasiraan, wala ng pagkabulok, babalik ang immortality po sa kanila na wala ng bisa ang sumpa ng kamatayan po sa kanila. At yun po yung pinakamaganda na pag-asang hinihintay natin hanggat pinangahawakan natin ang kaligtasan na binigay po ni Kristo. Sapagkat kung mamatay man tayo sa natural death, sinisigurado po sa pag-ihip ng huling trompeta or pakakak ay mabubuhay po na maguli ang mga nangamatay kay Kristo. Sa first resurrection, mapalad po ang mapapasama sa first resurrection, sabi ni Juan sa Revelation 20. Kaya mapalad kung diyan tayo mapapasama sa sinasabi ni Pablo sa mga sulat sa mga taga-Korinto po na merong first resurrection na tinatawag. At kailan po yung magaganap na yan? Sabi nga sa 1 Thessalonians 4:16. Kailan ba magaganap yung first resurrection na tutunog ang pakakak ng Diyos? 1 Thessalonians 4:16. Ito po ang sinabi. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Ayan po. Yan po ang tinatawag na first resurrection. Magaganap po yan sa pagbaba ng Panginoon mula sa langit or sa second coming niya po. Si Hesukristo po, meron po siyang sigaw. May tinig po siya ng arkanghel. Sapagkat sa Biblia, walang iba. Ang arkanghel na nag-iisa dyan, si Jesus Christ, ang Prince of Yes. the Host na tinatawag natin. Or sino ang kagaya ng Diyos? Si Arkanghel Michael. Si Jesus Christ po yon, ang bugtong na anak, ang larawan ng Diyos. Kaya siya po ang darating na may pakakak at ibig sabihin pag-ihip ng pakakak, ang hininga po ng Diyos babalik po sa mga katawang lupa. Kapag bumalik yung hininga ng Diyos, automatic magigisila uling kaluluwang buhay or kaluluwa na tinatawag at sila po ay mare-resurrect. Ang tawag doon resurrection dahil namatay sila sa unang kamatayan. Pero mas mapalad ang magiging kagaya nung walang nakaranas ng first death at hindi pa makakaranas
ng second death, mapalad. At yan yung mga tao na aabutan ni Kristong buhay sa second coming sa mga huling araw. Kaya sikapin natin, kung dumating man ang Panginoon na buhay pa tayo, mapalad. Kasi hindi natin matitikman ang first death, gano'n din ang second death. Walang lalapat sa atin na konsepto ng kamatayan. At yun yung pag-asa sa mga nabubuhay sa huling araw. Pero yung mga naunang nangamatay sa kasaysayan, may pag-asa naman sila kung sila ay namatay po kay Kristo o sa Diyos sa Yes. pananampalataya po nila. Sabi sa Biblia. Kaya yung huling tanong dito, ang soul ba ay immortal? Sabi gaya ng sinasabi ng iba or hindi namamatay? Malinaw po sa Ezekiel 18:4 kung namamatay ba ang soul na tinatawag. Basahin po natin ang Ezekiel 18 verse 4. Ganito po ang sinabi, Ezekiel 18 verse 4. Narito, lahat ng kaluluwa ay akin. Kung paano ang kaluluwa ng Ama, gayon din ang kaluluwa ng anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Ayan po, malinaw po. Immortal ba yung soul gaya ng doctrine ng Catholic na mayroong immortality of the soul? Malinaw po ang Bible. Ang soul ay namamatay. Ibig sabihin Yes. po, hindi immortal ang soul. Hindi totoo na immortal ang kaluluwa or nakahiwalay sa katawan ang soul. Sapagkat ang soul, tayong nabubuhay, may sumpa tayo ng kamatayan. Kaya mamamatay po ang kaluluwang buhay po na ito. Ayon sa Ezekiel 18 verse 4, pinatunayan pa yan sa verse 20, parehas din po, sabi, ang kaluluwang nagkasala ay mamamatay. Sabi sa verse 20 po, na Ezekiel 18 din po. Parehas lang Ganito ang po, na sinabi, sabi, basahin natin. ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katuwiran ng matuwid ay sasa kanya at ang kasamaan ng masama ay sasa kanya. Individual, Yan Brother po. Bernard. Individual po ang tinatawag na kasalanan at ganoon din yung katuwiran. Eh baka Yes. isipin natin na porket nasa remnant church na tayo ay automatic righteous na tayo. Yes. Nasa atin po ang pagsisikap, individual Opo. pa rin. Pero merong iglesia na tinatawag or one body, si Jesus Christ. Pero malinaw na tinutukoy dito, kung ikaw ay hindi matuwid, ang kaluluwa po na nagkakasala, mamamatay. Dineclare ng Bible. Malinaw. Walang immortal na soul or kaluluwa mamamatay kung ikaw ay nagkasala. Yan po ang tinuturo ng Bible. May kamatayan po ang kaluluwa. Wala pong immortality po ang soul na tinatawag. At panghuli, ito po yung panghuli, ang kamatayan na binigay na sumpa sa taong nagkasala at kabayaran ng kasalanan na kamatayan, tinalo na po ni Kristo ang first at ang second death sapagkat si Kristo po ang una na nagtagumpay mula po sa mga patay. Malinaw po dito sa sulat po ng Revelation 1:18. Tingnan natin kung nagtagumpay ang ating Kristo mula sa mga patay or sa kamatayan. Ganito po ang sinabi, at ang nabubuhay at ako'y namatay. At narito, ako'y nabubuhay magpakailanman at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Ayan po, malinaw po. Si Kristo po ay nabubuhay, ako'y namatay at narito, ako'y nabubuhay magpakailanman. At na kay Kristo daw ang susi ng kamatayan at ng Hades or libingan. Kaya malinaw po, si Kristo ba ay namatay, ang anak ng Diyos? Namatay po. Pero dahil nga sa doctrine ng Trinity or oneness, hindi talaga sa kanila namatay ang anak ng Diyos sa doctrine po nila. Pero tayong naniniwala na si Kristo po ay totoong anak ng Diyos, namatay po siya. Ayon sa Revelation, nakaranas po si Kristo ng kamatayan. At ang hinihingi pong kamatayan na kabayaran ng kasalanan ay ang eternal death. Kasi baka questionin nila, kung eternal death ang naranasan ng Son of God, bakit siya nabuhay? Dun Yes. sa mga patay. Isipin natin yun dun sa, kasi Opo. meron diyang
issue. Ang problema diyan kung sa sunod talakayin natin yan yung kamatayan ni Kristo kung ano ba talaga yung namatay doon sa cross. Kasi sabi nila ang Opo. namatay yung tao na yung human nature, hindi daw namatay yung divine nature or kung ano man. Sabi naman nila namatay yung divine nature kasama yung human nature. Sa sunod na topic pag-aralan natin yan. Pero dito Sige sa po, binasa brother. natin, malinaw. Dineclare po ni Kristo na siya po ay namatay, ang Son of God. Sabi niya dito, at muling nabuhay po. Kaya malinaw, natalo na po ni Kristo ang kamatayan at naranasan po ni Kristo ang ikalawang kamatayan. Kung paano mararanasan ng mga makasalanan ang dagat-dagatang apoy. Yun po ay naranasan na ni Kristo sa cross, sa Kalbaryo. Doon po, nung siya ay mamatay at bayaran ang hinihingi po na kamatayan o ang eternal death. Kaya itong nasa chart dito, sa sunod pag-aralan natin to, yung patungkol sa kamatayan ni Kristo at second death. Kasi ito yung isa sa pinaka nakakalitong concept din na hindi naunawaan din ng iba dun sa cross na nangyari na kamatayan. Sa sunod pag-aralan natin yan. Kaya sa huli, ito yung talata na binigay sa atin, na binigay na pag-asa ni Kristo, yung nasa John 3:16. Anong sabi po diyan? Sa sulat po ni Juan sa 3 verse 16 ng John. John 3:16. Piborito na ng lahat to, Brother Bernard. Mhm. Pinaka-memorize na yata. Opo. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos ng sasanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sa kanya'y sumampalataya ay huwag mamamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan po. Yan po ang pag-asa nang si Kristo ay magtagumpay sa kamatayan na naranasan niya po dun sa cross sa hinihingi na kabayaran na walang hanggang kamatay. Natalo niya ang kamatayan kaya na kay Kristo ang susi ng Hades o ng libingan po at ng mga patay. Kaya si Kristo lang ang makakapagbigay sa atin ng resurrection. Kaya malinaw kung tayo ay mananampalataya dito sa namatay na nagtagumpay sa kamatayan, sigurado magtatagumpay din tayo sa ikalawang kamatayan at may pag-asa tayo sa first resurrection at mahawakan natin yung eternal life at hindi po yung pagkawasak or perish na tinatawag or pagkapahamak po. Kaya yan ang pinakamagandang iniwan sa gospel sa sulat ni Juan na sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo sa kaligtasan, may pag-asa po tayo. Sa resurrection, kung tayo man ay matulog sa first death na sumpa na pumasok kina Adan at Eva o sa tao at matakasan ang eternal death o yung tinatawag na walang hanggang kamatayan po. Yun lang po at marami pong salamat sa atin pong lahat at sana nakuha natin yung mga punto. Mga verse ng Bible yung binasa natin. Wala tayong kung ano nung binasa dito na ano. Yes. Lahat po yun ay galing sa Bible, yung binasa natin na mga talata, verse patungkol sa nature ng tao, sa kalagayan ng namatay, at after ng death, ano ang nangyayari, at ganun din, paano may pag-asa ang nangamatay sa Diyos sa kanilang pananampalataya. Kaya, yun lang po, habang nabubuhay, nandito yung pag-asa at nandito yung paggawa habang nabubuhay po tayo. Yun lang po at maraming salamat. Magandang gabi sa ating lahat. Mag-ingat sa deception ng immortality of the soul at mga kultura, tradisyong nakapalibot sa paligid po natin. Alam nating nandyan yan. Kaya doon tayo sa Biblia. Okay po, maraming salamat Brother Bernard sa pagpapaliwanag about po sa ating pong topic sa gabing ito. About po sa ang kamatayan ay natutulog laang. So napakalinaw. At ang patay abay dapat hindi na dadalawin pa, hindi na kumbaga kumbaga hindi na pupuntahan pa doon, dadalhan pa ng regalo kasi ito yung paborito, 'di ba? Mga handugan pa ng mga pagkain, abay hindi na dapat gawin 'yan. At siguro Brother Bernard, ano po yung sa sunod na pag-aaralan natin yung ah
Ika nga yung ang patay ba, no? Babalik ba sa tahanan, 'di ba? Kasi baka hindi natin napapansin na Yeah, opo, pag-aralan kumbaga natin 'yan. ibang espiritu na pala, Opo. Brother Bernard, ang bumalik sa bahay, no? Nagpakita, di umano, ang sabi nila, nagpakita si inay, Oho. nagpakita si itay. Delikado, baka Mhm. kumbaga ibang espiritu po yung nagpapakita kasi sa Apokalipsis, 'di ba? Yung sa Apokalipsis Oho, 16 meron po. 14 na may nagpapakitang espiritu pero espiritu pala ng demonyo, 'di ba? Kaya nga delikado mga minamahal kong kaibigan at mga kapatid kasi nga ang diablo kaya niyang mag-transform, kaya niyang magbago. 'Di ba sa unang Korinto Oho. 11:14, Spiritual opo, being sila. yes, kaya niyang mag-transform o magbago ng itsura. Gayahin niya yung anghel ng kaliwanagan. Kaya Kaya nga po niyang gayahin si ingat-ingat po Kristo, tayo. eh. Yes. Kaya niyang gayahin si Kaya Kristo. ingat-ingat po tayo. Kaya kaya niyang gayahin yung mga mahal natin sa buhay na ano, na yumao. At kung mayroon tayong mga paniniwalang ganyan, ilalo tayong kumbaga sa inistoryahan pa, brother, sa salitang Bisaya pa, lalo tayong sungugon ba? Lalo tayong dayain, no? Kaya nga sa gabing ito, maraming salamat po sa inyo pong mga patuloy na pagsubaybay sa ating pong programa at wala naman pong katanungan, Brother Bernard. Wala pong nagpaabot ng tanong. Atin naman pong batiin ang ating pong mga sumusubaybay. Kay Elder Rinaldo Asinas Ranan is watching. Maligayang panonood. At yun nga po, napakalinaw ng pagpapaliwanag, Brother Bernard. At Mhm. nawa ay naunawaan, no? Isang malaking pakinabang po sa atin ang topic na ito, mga kaibigan, upang maunawaan po natin na ang patay ay natutulog laang at ang patay ay wala nang nalalaman. Wala nang nalalaman, ibig sabihin wala nang alam yan. Kahit kausapin mo yan, abay hindi na sasagot yan. Ipatay na nga eh. 'Di ba? Kaya nga po mga minamahal kong kaibigan, yung tradisyon na ati pong sinusunod, kagaya sa ati pong mga kaibigan na Katoliko, abay wag na po nating sundin pa yung mga ganyang tradisyon kasi maling-mali talaga yan. Hindi po biblical yan, mga kaibigan. Karapatan po natin na sabihin ang katotohanan, Brother Bernard, no? Sabihin po ang katotohanan. Hindi po kami, kumbaga, hindi po kami nangingialam sa inyo pong, kumbaga, ang inyo pong paniniwala, pero ang nais lang po namin na ipaalam ang katotohanan. Sabihin ang katotohanan sangayon sa Biblia. Basahin nga natin yung sinabi, brother, dito sa aklat ng Zacarias. Sige. Zacarias 8:16. Para ito yung katungkulan natin, brother, na sabihin ang katotohanan. Mhm. Oh. Ito ang mga bagay na inyong gagawin. Magsalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa. Humatol kayo ng katotohanan at kapayapaan sa inyong mga pintuang bayan. So ang ginagawa po natin, Brother Bernard, ay sabihin ang katotohanan. Katotohanan. Pwedeng humatol basta na ayon sa katotohanan. Ito po yung ating pong Katotohanan. obligasyon. Opo. Kasi nga, ang salita ng Diyos sa Juan 17:17 ay katotohanan. Kaya marapat lamang na ito po ay sabihin natin. Hindi dapat nating, kumbaga, ilihim, Brother Bernard. Kasi ang Opo. mga Kaso salita ang ng Diyos katotohanan. oho.
Opo, opo. Pero po kasi sa modern culture kasi natin napaka-sensitive. Kapag sinasabi natin yung mga katotohanan, isipin nila, inaapakan natin yung Yun paniniwala nga po nila. eh. Pero sabi nga do'n, humahatol tayo sa katotohanan, hindi po Opo. sa kasinungalingan. Kaya malinaw Yes. yung Biblia. Opo. So mga kaibigan at mga kapatid, maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programa. At Brother Bernard, para po sa ating pong pagtatapos at wala naman pong Mhm. nagtatanong, tayo po ay magtatapos na sa panalangin. Brother Bernard? Okey po. Tayo po, manalangin para po sa pagtatapos po ng programa. Amang banal, narito po muli kami, lumalapit sa pagtatapos ng programa ay inihahabilin po namin na ang inyo pong, dakilang kamay ang umingat po sa bawat isa sa mga nakinig, nanood at saan man pong, dako kami paroroon sa aming mga pagtulog sa gabi pong ito. At nawa po ang inyo pong dakilang, patnubay ang siyang manguna at iwaksi niyo po ang mga espiritu na nandito sa lupa na kumakalaban po sa inyong, dakilang kalooban. Nawa po ang inyong pong mga banal na anghel ang sumaamin sa mga oras po na ito at ang inyong pong pinakapresensya po ang nasa puso ng bawat isa at kami mismo na mga kaluluwang buhay na nakakaunawa patungkol sa kalagayan ng patay ay wag sanang madaya sa kultura at tradisyon na kinamulatan ng karamihang tao at nawa ay kay Kristo po kami lumakad. At ito po ay lahat na amin pong idinadalangin sa pangalan po ng aming personal na tagapagligtas na si Hesus Kristo. Okay po, Brother Bernard. Huling pananalita. Hello po. May nagtanong po May sa nagtanong po ba? comment. Sige po. Meron, parang meron. Sige po. Di ko na dinalabas eh. Tingnan po natin ha. Okay. Buti nasabi mo, Brother Bernard. Ito yung tanong ng ating kapatid. Galing kay Alexis Gunomunda. Tanong lang po, mga evangelist, si Lazaro ay binuhay muli ayon sa Juan 11:43-44. Nasa langit na po si Lazaro? Question Ayun, siguro yun to. yung tanong na kung nasa langit na O po. kung nasa langit, Basahin natin yung 1:11:43-44 sige po, para basahin makita natin natin yung yung, para makita natin yung context. opo, yung talata na ibinigay niya. 11:44, 43, 44. Sa Juan. Ito po ang sinabi. Malaki po ba, Brother Bernard? At nang masabi niya ang gayon, at sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. 14. Siya na patay ay lumabas na natatalian ang mga kamay at mga paa ng mga kayong panglibang at ang kanyang mukha ay nababalot ng isang panyo. Sinabi sa kanya ni Jesus, siya ay inyong kalagan at bayaan ninyo siyang yumaon. Yan yung talata, Brother Bernard. Hello po, brother. Noong after niya nabuhayin, ayon sa Go ahead, Brother Bernard.
Ulitin niyo po, Brother Bernard, ang sagot Hello. at medyo choppy. Hello, hello, hello. Sige po. Go ahead, Brother Bernard. Okay na po. Opo, sige. Narinig Ulit. po. Okay na Ayan po. po. Sige. Ayan, sabi nga diyan sa 11:43 to 44 kung si Lazarus ba'y umakyat na sa langit. Ayon diyan sa tanong niya. So, sa tanong niya kung umakyat na si Lazarus sa langit, wala tayong makikita na si Lazarus ay dinala po sa langit ayon sa context ng Juan 11:43. Pero malinaw na siya po ay na-resurrect mula po sa mga patay. Yun po ang malinaw diyan sa Juan na si Lazarus po ay literal na namatay at ganoon din literal po na binuhay na maguli. At pero hindi po siya dinala sa langit. Sa After po langit. niya na buhayin mula po sa mga patay. Ayon po diyan sa Juan. Wala pong naganap na tinatawag na actual na dinala po siya dun sa langit or ascension sa heaven, kundi resurrection ni Lazarus po mula po sa mga patay. Yun ang totoong nangyari na ginawa po diyan. Ayon diyan sa Juan, diyan sa na-record po Opo. Ibig sa sabihin, brother, buhay ni Lazarus. nabuhay lang siya, pero hindi ibig sabihin na nabuhay siya, dinala na siya sa langit. Wala po ganong record. Opo, hindi. Wala po. Nabuhay po diyan si Lazarus. Nabuhay po siya normal na tao pagkatapos po niya ng resurrection. Kagaya ng ibang mga nabuhay po sa Old Testament, gaya ng widow na taga Sarifat na nabuhay din. Pero nabuhay siya after ng resurrection, hindi siya umakyat sa langit. Naging normal po na tao. Gaya din nung nandiyan sa New Testament na anak ng balo na taga Nain na na-resurrect din po. After nang na-resurrect, nabuhay po siya na normal na tao. Gaya din po ni Lazaro. After po niya ng resurrection, nabuhay po siya gaya ng normal po na tao. Hindi po siya dinala agad sa langit kasi wala namang ganong context sa kwento ni Lazarus. Kasi dalawa ang Lazarus sa ano po sa New Testament. Yung isang Lazarus parabolic na Lazarus pero yung isa literal. Yung literal ang binuhay po mula po sa mga patay at hindi po pumunta sa langit. Okay po. Hello. Okay na Okay, po. okay. Okay. Maraming salamat, Brother Bernard, sa sagot sa tanong. At wala pong record na si Lazaro ay dinala sa langit. Nabuhay lang siya. Baka yun din yung iniisip, brother, ng iba na sa Oho. ating panahon ngayon ay mayroon pong nabubuhay din na tao mula sa pagkamatay. May mga, 'di ba, may mga napapanood tayo sa YouTube, yung katulad nung sinabi ng ano, ng 'di ba yung babae, sino ba yun, si Angelica ba yun na namatay daw Angelica. siya. Opo, namatay daw siya, Nakarating ng impyerno. nakarating, nakarating sa impyerno, nakarating ng langit. Abay, parang ano no, parang mahirap. Sinungaling. Ang daming naniwala dyan. Kaya nga po mahirap naman yung ganun So, Tandaan din po natin na ano, ito rin po, dagdag natin na ah, wala pa pong tao na nakakapunta sa impyerno. Kasi wala pang yes, impyerno na umiiral sa kasalukuyan. kaya nga po Darating pa lang po yung dagat-dagatang apoy sa hinaharap. Kaya Opo, hindi totoo yung mga nagsasabing may nakarating na doon. opo, brother. Yun po yun. Okay. So, yun, maraming salamat sa ating pong mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay, lalo't sa ating pong mga followers. At medyo mahina ang signal ng ating kapatid. So sa pangalan na lang ng ating pong dakilang Diyos at sa buong puwersa ng Seventh-day Adventist Church Local Conference or Iglesia Adventista del Séptimo Día, mula po dito sa aking kinaroroonan at sa Tigbinan, dito po sa Luzon, headed by Pastor Almario Flores, at sa Bulacan, Pastor Dante Banda, at sa
Calabarzon area, Pastor Roel Batoto. Ito po ang inyo pong mga abang lingkod, Brother Bernard and Brother Jameson Beltran, na magsasabi, mapalad ang bumabasa at nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad sa mga nangasusulat doon, sapagkat ang panahon ay malapit na. Purihin ang Diyos. God bless us all.